Tayo ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan. Kaya't makaligtas nawa kami na kaming tanan pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, umalis si Elias mula sa bundok at natagpuan niya si Eliseo na nag-aararo. 12 pares ng toro ang ginagamit niya at kaagapi siya sa huling pares. Pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, isinuklob niya rito ang kanyang balabal. Pagdakay iniwan ni Eliseo ang mga toro, humabol kay Elias at nakiusap. Magpapaalam muna po ako sa aking ama't ina at pagkatapos ay sasama na ako sa inyo. Sumagot naman si Elias, sige, umuwi ka na. Umuwi nga si Eliseo. Nagpatay siya ng isang pares na toro at inuluto. Ginamit niyang panggatong ang mga pamatok at mga araro. Ipinakain niya ito sa mga tao at sumunod kay Elias na naging katulong nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Diyos ko, ang aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang upuan ko ang lahat sa aking buhay. Ako'y tinutugon mo sa lahat kong kailangan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay hindi ako matitinag. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon maagnas. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig pa ninyo na noong unay iniuutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako, bagkus ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit, sapagkat trono ng Diyos, o kaya'y saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y tuntungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sabihin, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Ni huwag mong sabihin, mamatay man ako, sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo'y hindi mo mapapaputi o mapapaitim. Sabihin mo na lang na oo kung oo, at hindi kung hindi, sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpa na idaragdag dito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang tanghali po sa nilang lahat. Mainit na tanghali. Gutom na ba kayo? Hindi na makuhang ngumiti. Hindi lang mainit, kundi gutom pa. Ano po? Ganun pa man, maraming salamat po sa inyong muling pagdalaw dito sa ating parokya at pambansa ng dambana ni Santo Padre Pio. Marami dito ang mga sa unang pagkakataon ay nakapagbisita o yung mga tinatawag natin mga first time. Meron po ba mga first timers dito na nakabisit? Ngayon lamang nakapunta rito? Meron po ba? Pakitaas ng kamay. Ayan. Iwagayway. Magpuri at magpasalamat sa Diyos. Yes. Palakpakan po natin. Ayan. Maraming salamat po ha. At ito hindi una at huli niyong pagbisita rito. Lalo pa sa mga may bitbit, may daladalang panalangin, that through to the intercession of Saint Padre Pio ay magkaroon ng kaganapan, na magkaroon ng kasagutan ang ating mga panalangin ito na sa tulong ng Diyos at sa pagpapala ng Diyos ay maipagkakaloob sa Kanyang oras at panahon. Amen. Amen. Kaya wag tayong maiinip ha. Hayaan nating ibigay, ipagkaloob ng Diyos ang ating mga hinihiling. Kung ito man ay tungkol sa ating mga karamdaman, tungkol sa ating mga pangangailangang pinansyal, o sa anumang paraan na may pagkakaloob ng Diyos, hayaan natin ang Kanyang oras at ang Kanyang panahon ang magkaloob para sa atin. At siya, kapag ibinigay na ito sa atin, yung sinasabi nga, siksik, liglig, at ayun, umaapaw. No? Umaapaw ang lahat sa tuwa at galak dahil sa biyaya na binibigay ng Diyos sa araw-araw. Pero dapat tayo sa araw-araw ay magpasalamat. Matuto tayo na sa pinagkakaloob sa ating buhay ay isa ng malaking pagpapala. Hindi po ba? Kaya nga palagi na sinasabi, every gising is a great blessing. Ano? Kaya yan po yung ating panuntunan. Kahit hindi natin tinatanggap ang anumang maliit o malaking bagay na hiningin natin sa Diyos, pero buhay tayo sa araw-araw. At yan ang malaking pagpapala na ipinagkakaloob sa atin. Hindi po ba? Ano? Mga kapatid, may tuturing na isang tagasunod ni Jesus ay yung tinatawag nating mga katiwala. At tayong lahat dito ay katiwala. Kapag ang ating Panginoon ang siyang tunay at natatangi sa ating mga buhay, anuman ang meron tayo sa ating mga buhay, maging ito'y salapi, salita, farm, kung may farm kayo, chopper o luxury cars, sana all meron. Itong lahat ng mga bagay na ito, ipinagkakatiwala lamang po ito sa atin ng Panginoon at hindi natin ito pag-aari.
Kaya kung tutuusin, lagi na may pag-iingat kung gagamitin natin ang mga ipinagkakatiwala ng Diyos sa atin. Hindi yung basta na lamang. Nararapat lamang na gamitin natin sa paraan na nais ng Diyos at makapagbibigay karangalan sa Kanya. My dear friends, ang gusto lamang po at nais ng ating Panginoon na kahit ang ating mga binibitawang mga salita ay mapagkakatiwalaan. Araw-araw, tayo po'y nagsasalita, hindi po ba? Kayo po ba'y nagsasalita sa araw-araw? Lalo na yung mga marites, wala yang tigil, 24/7. Lahat ng latest, alam na alam. Alam din ni Marisol, kasi taga-sulsul yan ng mga latest. Lahat tayo nagsasalita. Lahat tayo nagsusulat. May hawak na cellphone, nagte-text. At lahat tayo nag-e-express din ng ating mga damdamin. Pero minsan, hindi natin napag-iisipan ng mabuti kung ano ang mga lumalabas sa ating mga bibig. Halimbawa, meron tayong kausap. Pupunta tayo halimbawa dito o pupunta ka dito sa shrine ni Padre Pio. Ay kailangang maglaan ng 1 oras. Ang usapan nyo ay 10:00. Pero yung dumating ay mahigit 1 oras na pinaghintay ka. Ano yung magiging saloobin mo? Para sa iba o para sa iyo, hindi ito big deal o nakikibit-balikat ka na lamang. Subalit alam nyo, yung pagsasabi ng totoo, ang pagtupad sa napagkasunduan ay nararapat lamang na pangatawanan at panindigan. Sapagkat yung paninindigan natin sa katotohanan, it's a big deal sa ating Panginoon. Nais niya na ang ating mga salita ay siya lagi ang ating pinapanginoon sa ating buhay. Siya lamang ang ating masusunod o nasusunod. Nais ni Lord na lagi tayong tapat, lagi tayong totoo palagi. Walang ibang ninanais ang ating Panginoon kundi ang bawat salita na ating binibitawan ay pawang mapagkakatiwalaan. Tulad ng sinasabi dito sa ating ebanghelyo ngayon, narinig pa ninyo na noong unay inuutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako, bagkos ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Maliwanag na maliwanag yan, mga kapatid. Ang isang nagbitiw ng pangakong may sumpa ay may obligasyon na tuparin ito. Sapagkat ang pagbibitiw ng may mga pangako'y hindi tutuparin ay isang uri ng pagsisinungaling. At ito'y alam natin na ang pagsisinungaling ay paglabag sa utos ng Diyos. Huwag kang magsisinungaling. O hindi kaya, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Hindi ba at marami sa atin na naririto ngayon na para maging kapanipaniwala sa ating mga kausap, ang ating mga sinasabi, may dagdag tayo palagi. Ano yun? Lalo kapag ikaw ay nangungutang at may nangungutang sa iyo. Ano ang sasabihin? Promise, Pexman, mamatay man ako. Hindi ba ganyan palagi? Lalo na kapag may mga nangungutang sa iyo.
Mamatay man ako, babayaran agad kita sa 1 linggo. Ay hindi naging malinaw yung 1 linggo. Yung pala yung makatapos pa ang 1 linggo ng 10 taon. Hindi ba? Katulad nga, ikinukwento ko kanina, no? Meron talaga sigurong gipit na gipit, nakakilala at kaibigan ko pa. Lumapit sa akin, akala nga katulad kami ng ibang pari. Kami mga religious po, wala kaming mga parokya, naimbitahan lang. At ang aming mga allowance ay galing sa aming mga kongregasyon. May lumapit sa akin, kakilala, kaibigan, gipit na gipit daw siya. Walang pambayad ng kuryente, walang pantuition ng isang anak, buntis pa yung kanyang asawa na manganganak. Kaya ang ginawa ko na lang, yung aming allowance sa community, yung budget namin, ipinahiram ko muna. Kinausap ko muna yung buong community dahil nakakaawa. Dahil ang pangako, Father, babayaran ko rin kapag nanganak na yung aking asawa. Naku po, 9 na buwan pa pala. Kaya sabi ko, sige, kalahati lang. Sige po, babayaran ko rin po. Hala, lumipas na, nakapagdibo na yung anak, hindi na nabayaran. Ipinagdasal na lang namin, ganyan, may kasamang pangako, may kasamang panunumpa. Hindi dapat tayo ganun. Kailangan tayo'y nagsasabi ng katotohanan. Pero ang katotohanan minsan, sa loob-loob ng marami sa atin, walang balak totohanin ang sinasabi. Walang balak tuparin ang mga pangako. At malamang marami sa inyo rito ay nabiktima na ng mga tulad na taong ganyan. Meron na po ba? O tumatawa yung iba, nakaka-relate. O kayo mismo ang nangako at hinahabol ngayon ng pinagkakautangan at pinangakuan ninyo. Wag sana. Mga kapatid, napakalinaw ng sinasabi sa atin ni Jesus. Hindi dapat manumpa o gumawa ng mga panata. Ang pinakamahalaga ay ang pagsasabi ng totoo at pagtupad lagi sa mga binibitawang pangako. Ang totoo na tagasunod ni Jesus ay isang katiwala na may isang salita. Kapag sinasabing oo, kung oo. Kung hindi, kung hindi. Mga kapatid, ikaw ba yung isang katiwala, tagasunod ni Jesus, na marunong tumupad sa usapan at tapat sa ipinapangako sa kanyang kapwa? Patuloy nating pagnilayan ang mga pagbasang narinig sa araw na ito. Amen. Amen. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid o papaghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha ang iyong nagkatawang taong anak, ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria, nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan, sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaligtasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaligtasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos na ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin
ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalidislinisang sposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga mapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Seso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you, peace with you. Kordero ng Diyos na nag-alis sa makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis sa makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis sa makasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang.
Ito si Jesus, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Sa
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, monghing banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man Karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais sa ating palawakin ang dokumentasyon at datos sa mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa isinasagawang paglakap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiscan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa labat-labas ng simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen at dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapas sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo din sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya.
Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noon ng una ngayon, at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumain niyo rin. at pagpalain kayo ng mapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Muli, magandang tanghali po, magandang hapon sa kanilang lahat. Mag-iingat po kayo sa inyong mapag-uwi at maraming salamat sa muli inyong pagdalaw.